And the future generations will not attempt na magnakaw. We have to make a statement, mga kababayan. We have to make a statement for the future generations na ayaw natin i-tolerate. Sabi ni Marcos do not tolerate. Ano kaya gagawin ng mga tinyente? No? Do not tolerate, do not lie, do not cheat, do not steal, do not tolerate. Oh. Yan ang marching order, armed forces. Ano pa gagawin nyo? Ang problema hipokrito itong presidente. Siya yung naglalay, siya yung nag-cheat, siya yung nag-steal. At siya yung nagtotolerate sa mga gago niyang tao. Nyo, matibag. Matibag is lying, clearly. Oh. What is the president doing? Tolerating matibag sa lies. How can you expect the president to act on the lies when siya mismo is lying? Walang NBI, walang armado, walang lulusob. Hindi yun sa ICC. Sinungaling, napakasinungaling. Basta pagka pinwersa si Bato, nagipit, laban yan. Ngayon, nasa kanya yon kung susurrender siya. Kasi ang isipin niya, pagka sumurrender ka Bato kasi, diretso ka sa Hague, diretso ka ICC. Bye-bye, gano'n. Wala na. Forever ka na doon, hindi ka na makaalis doon. Yun yung plano ng Malacanang Ginawa kay Duterte, presidente dati, pwedeng gawin sa iyo, dating PNP, tao ni Duterte. Senator of the Republic, serving Senator of the Republic. So statement yan. Para kayo, matakot kayo lahat. Ngayon tayong mga tamukyo na nasa ibaba, para matakot kayo, kukulong kayo, kasuhan kayo. Ako din ako naniniwala sa kanila Hinintay ko lang kasuhan ako Pagka kinasuhan ako, patay kong patay na, tangin ng mga yan. Sorry na lang kung may sumunod sa akin. Kasi hindi na tama Tangin na, tatakutin nyo ako, gago kayo, veterano ako, tangina ninyo. Tangina ninyo. Ganyan ba ang trato nyo sa mga veterano na lumaban, nakipagdigma, muntik na mamatay, tapos gaganyan ninyo, tatakutin ninyo, maputang ninyo, kayo nagnanakaw Sige, subukan nyo. Hintay ko, kasuhan nyo ako. Ngayon, kung papatayin nyo ako, make sure na mamatay ako. Pero pagka nabuhay ako, personally ko kayo lahat, tutumba kayo lahat, tangina nyo. Putang ina nyo talaga. Mga demonyo kayo And give me a reason why I will be unforgiving. Give me a reason. Yung sinasabi ko nga, kung merong 10 lang o kung ilan lang na pwedeng ma-reform sa inyo, yung magsisi at bumalik sa langit, bumalik sa Diyos, okay na. I will stand down. Pero malabas, wala. Sodom and Gomorrah talaga kayo Mga animal kayo. So, ganun lang kay Batong, lalaban yan. Pagka kinorner nyo, lalaban yan. Kasi yung given pagka yan, nagsumurrender, nahuli, diretso sa Hague. Mabagal yung ating justice system, wala. So, hindi maasahan. So, kaya sabi ko, napakadelikado ng posisyon ng Malacanang. You have to stand down, observe muna kayo. Nangawa ko. You have to stand down, observe muna kayo because si Bato can start a revolution. Yung inuusig nyo, hindi nyo iniisip na yan ang mag-i-spark ng revolution. Kala nyo si Sara. Pwede rin si Sara. Pwede yung pagkamatay ni Duterte, knock on wood. Pwede si Duterte. Pero ang pinakamahirap labanan dyan ay yung mga tao sabay-sabay nararamdaman sa kanilang puso at sa isipan nila na sobrang mali yung ginagawa nyo. Ninakawan nyo na kami, binubudol nyo pa kami, ayan, tagulan na naman, tapos nang pawala yung supply natin sa langis.
Tapos tinitira ninyo lahat, etc. Walang investigasyon, etc. Tapos yung siyam o yung 11 sa Senado, pinahihirapan pa yung Senado. Binapahirapan, no? Nagkabakbakan doon. But, babalikan yung sinasabi ko kanina, it must have been staged. Baliktad Sila nagsasabi, stage yung kay Aplaska. Hindi reaction yung kay Aplaska. Expected na reaction yung kay Aplaska. Inaasahan yon, doktrina yon. Na pagka under siege, merong armado, ano yung expect mo? Magpaputok ng warning shot kasi alam mo, gobyerno. Yun ang stage. Para umalis si Bato Parang ganun ang dating sa akin Pwede kong mali, pero parang it was staged para ang maging resultant is yung konsensya ni Bato, appeal to his brain, appeal to everything, to the institution and all that. He would decide, lumabas na lang siya. Hindi self-preservation and then madamay lahat ng senator and the institution. Umalis siya para yung danger sa kanya sumama, hindi sa Senado mo. Kuha nyo? That's why it was all intended para lumabas si Bato. Why? Presumed innocent until proven in a court of law. Law natin. Court natin. Pipilit nyo ICC, gago kayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang utak niyan, P-Mayor yan. Ha? Kung titig nyo yung isa yan sa malumanay na P-Mayor, hindi. Meron niyang pinagmamalaki rin. At pag kayo mga mista niyan, nagkampi-kampi, para maglabasan yan, sunod-sunod yung mga underclass niyan, you have a revolution in your hands. Kami mga upper class, mga ano na kami, thunder na kami. Pero pagka lumabas yung mga Lord of Thunder sa, makita nyo, maglabasan yung mga Lord of Thunder. Mga thunder no? Mga senior. Pero pagka naglabasan yan, ilan yung nakausap po nga P-Mayor na may mga armas? Meron pa nga dyan, naglilinisan ng mga armas Bumibili na ng mga bale. What are they preparing for? Di ba, isip kayo. Gusto nyo talagang dalhin tayo sa revolusyon. Gusto nyo talagang dalhin tayo sa secession, civil war. Tanginan gobyerno to. Di ba ka nag-iisip? Mga bobo kayo. Ako, hanggat may iwasan, gustong iwasan No? Pero kung ipipilit ninyo, good luck sa inyo. Good luck sa inyo because 100,000 tao lumabas na armado, putang ina, tapos kayo. 100,000, promise yun. 100,000. Ano, magpatayan tayo? Ratratan? 100,000 lang lumabas na armado. Kutsilyo, tubo, 2x2. The Filipino people are fed up already with this kind of governance. 100,000 lang. It starts with 10,000. Then 20,000. Then 30. Then 50. Then all of a sudden, you have 100,000. How can you control 100,000 wanting to burn down Congress? Wanting to burn down puta ng Malacanang. Kung ako lang masunod, yung pasunog yung Malacanang. Sayang yung structure Yan ako. How can you stop people wanting to shut down Congress and burn it to the ground? Tangina. And then capture all the congressmen. 100,000? Ano yaharang ninyo? Riot control? Yung mga SWAT na mga armado? Mga SAP? Subukan nyo. Hindi nyo nababasa yung tao. Mga puta na maggunggong kayo. Sayang pinaaral kayo. Pinaaral kayo, mga academy pa kayo, putang ina. Kung meron pa sa inyo, nag-aral sa London, meron pa sa US, Miss Australia, lintek kayo, mga bopol naman kayo. Basahin ninyo yung tao. Basahin ninyo. People are ready to go out fully armed. Tangina nyo. And once na ganun na nangyari, you cannot stop it. You will all die. And I hate to see friends die. I hate to see
names na mga ano, pati pamilya nyo damay. Oh. How can you control a mob? AFP, PNP, how will you control the mob? Ha? All wanting change. All wanting na bitayin yung mga magnanakaw na yan. Ano gagawin nyo? Haharang kayo? Mag-isip kayo, ha? Tangina, hindi ako nananakot. I'm telling you the possibility of it happening, and it will happen because you continue to stress the Filipino people. You continue to violate the Constitution, and we will go there. Once this economy collapses, once the brownouts hit us, no more energy, etc., etc., once the prices go up, all the more you will have an agitated society. And then, ginagawa niyang politika-politika na yan, maputang na niyo, mapi-ay kayo. Ako, gigil na ako talaga. Ang kinakagulat ko, may mga upper class, underclass, na nag-ready ng mga armas at mga tao. Oh, kami, walang problema kami. SFJ, talaga ready kami. May mga armas at may mga tao. Pero cool na cool kami. Kasi nag-iisip kami. Ayaw namin na magbabanggaan tayo pare-parehas. Dahil lang sa mga gago kayo. Stupid. Palibasa kasi kayo, mga bangag kayo, mga wala kayong ano eh. Iniisip niyo yung sarili niyo eh. That's how you treat a veteran, how you treat a former officer, a PA mayor. That's how you will treat a PA mayor. Ha? Na once upon a time, we served this republic for God, country, and people, and here you are, trying to save yourselves, and then titirahin nyo kami. Na yung iba pang mga PA mayor, binili nyo. Ha? Tapos magsasalita ka sa academy, graduation, bobolahin mo pa lahat. Do not lie, do not cheat, do not steal. Gago kayo, ikaw gumagawa lahat dun eh. Alam naman ng lahat eh. Ikaw yun eh. Kaya nga tinatawanan ka lang, gago. Putang yun ng presidente ito. Huwag ka mag-aspire na malibing ka sa libingan ng bayani, gago. Ako mismo, I will oppose that. Gago ka. Bopol ka, sayang yung boto namin sa'yo. Sira ulo. Mainit na ng mga ulo ko. Tama. Mga gagong to mga to eh. Walang respeto sa taong bayan eh. Wala talaga eh. Yung mga kagaya ninyo, drunk with power, drunk with arrogance, may kalalagyan kayo lahat. May kalalagyan kayo lahat. Promise. Kakampi namin langit. Kaya hindi kami natatakot. Okay? So, dahil ko na sinabi. Nasa si Bato, Luzon, Visayas, Mindanao. Bawat region, nasa si Bato. Nandoon. He is everywhere. He is in the hearts and minds of the Filipino people who believe that what you're doing is wrong. Who believe that the ICC has no jurisdiction dito sa atin. Yung korte natin na may jurisdiction. Who believe na yung ginagawa nyo is an abuse of power, arrogance, and merong political end na gustong i-attain. Kaya yung mga tao na nagsisimpatize kay Bato, Bato is everywhere. All over the country. And in fact, nasa abroad pa nga eh. Kaya, subukan ninyo. Patayin nyo si Bato. Nyari ng laban, natuntun ninyo ng laban. Patayin nyo. Every Bato in each Filipino will rise up in revolution. Sabi sa inyo, I'm warning you. You stand down because Bato can be the spark of a Philippine revolution. Nasa si Bato? Luzon, Visayas, Mindanao, pwedeng striking distance lang siya para pagkailangan, nandyan na siya. Pwedeng nakipag-link up siya sa norte, dun sa may puwersa, palagay ko kay Bantag. Palagay ko lang naman yan, pwedeng mali ako. Tanongin niyo yung NBI, may lead daw sila eh. Pwedeng nasa Mindanao na siya, nakalink up siya sa MNLF. At yung mga retired doon ng mga ranger. Marami doon.
Pwedeng nandun siya sa SFGF. Mas problemado yun. Hindi ko alam eh. No. Need to know basis kami eh. So, tawagin ko na nga. Oy, may man! Pakita ka rito! Guess ko nga sa bahay eh, po kayo. Huwag kayo magtatapang-tapangan, mamamatay lang kayo.